Diyos na buhay. Amen. Sa kapagpalang araw sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating dakilang Diyos na buhay. Like, share, subscribe. At ngayon po, samahan niyo po ako na basahin ang kanyang pangako. Isang malakas na palakpak po muli sa ating Diyos na buhay. Amen. Ito po ang sabi rito sa book of 1 Samuel. Ito po ang sabi niya sa 1 Samuel 12 verse 14. Ito po, sabi niya po rito, kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuwayin sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong mga hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Verse 22. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh sapagkat iyon ang Kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang Kanyang bayan. Ipapanalangin ko kayo at tuturuan ang dapat ninyong gawin. Subalit matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga mabubuting bagay na ginawa niya sa inyo. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Napakaganda po ng sinasabi dito ni Haring Samuel. Ito po yung panahon na ang bayang Israel po ay naniligalig sa maraming bagay. Naniligalig sila dahil gusto po nila ng isang hari. Sila po'y binigyan ng Panginoon, si Haring Saul po yun. At narito po, no, sila po'y binigyan ng Panginoon, sila po'y sinabihan ni Samuel na isa po siyang propeta. Sabi niya, kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, at susundin ang Kanyang kalooban. Hello church, no? Alam po natin na bago po natin maranasan yung pangako ng Panginoon, kailangan mo munang sumunod sa Kanyang kalooban. Amen. Amen. Kailangan mo munang magtrabaho sa Panginoon. Ganun lang po, no? Na para ka lang nagtatrabaho, kailangan mo munang gumawa bago mo makamtan yung sweldo. At ganun din naman po sa Panginoon. Anong sabi niya? Amen. Mamuhay kayong may takot sa Panginoon. Hello church! Yung sinasabi ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay, dapat meron tayong takot sa Kanya. Mamumuhay ka na may takot sa Kanya kasi ano sabi niya sa Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Na yung pagkatakot sa Panginoon, yun yung pasimula ng karunungan. Yun po yung pasimula na yung karunungan na yun yung magdadala sa atin para tayo magtagumpay sa buhay na ito. Yung karunungan po na nanggagaling sa Panginoon. Anong sinasabi niya? Susunod ka lang, maglilingkod ka lang sa Panginoon. Susundin mo ang Kanyang kalooban. Na alam po natin, church, na ang kalooban ng Diyos ay lagi Kanyang makapaglingkod ka sa Kanya, may alay mo ang iyong buhay. Amen. Na alam naman po natin ang bayang Israel, marami po sila naliligalig. Marami po silang gusto sa buhay. Marami sila na gusto nila ganito, ganyan. Pero ito lamang po ang sinabi ng Diyos na ang Kanyang pangako para maging maayos yung buhay mo. Simulan mo sumunod sa Panginoon ng totoo. Amen. Amen. Simulan mo maglingkod sa Panginoon ng totoo. Hello, church! Para po maging maayos ang ating pamumuhay. Gusto mo maging maayos yung pamilya mo. Gusto mo maging maayos yung pag-aaral mo, yung negosyo mo, yung lahat sa buhay mo. Ayusin mo muna maglingkod sa Panginoon. Amen. Wala po akong tao dito. Gusto mo maging maayos yung pamilya mo, pero hindi ka maayos na maglingkod sa Panginoon. Alam mo, church, no? Na sinasabi lang dito, kung gusto mo maging maayos yung pamumuhay mo, yung pamilya mo, amen, yung pag-aaral mo, lagi mong iniiyak sa Panginoon, na gusto mo, Lord, gusto ko ganito yung pag-aaral ko, makapagtapos ako ng pag-aaral, makuha ko yung grace na to. Lagi ka pumililig sa Panginoon, pero hindi mo magawang maging maayos sa paglilingkod sa Panginoon. Ito lamang po yung hinihingi ng Panginoon, na ayusin mo natin, amen, yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sundin mo yung kalooban ng Panginoon. Hello, church! Ano sabi niya? Naalala naman po natin yung Revelation kagabi. Yung Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi niya, for I
not to harm you. Plans to give you hope in the future. Amen. Ang Diyos nang nakakaalam. No, amen. Na hindi po, alam po natin na ang Diyos ang nakakaalam para sa ating kinabukasan. Wala ka dapat ipangamba na sa araw ng bukas, Lord, ano yung mangyayari sa buhay ko? Lord, ano mangyayari sa kinabukasan ko? Huwag mong alalahanin ang bukas. Huwag mong alalahanin ang kinabukasan mo. Dahil yamang naglingkod ka sa Panginoon, ang Diyos ang bahala umalala sa kinabukasan mo. Amen. Amen. Ang Diyos ang bahal na. Hello, church, hindi ikaw ang aayos ng buhay mo. Hindi ikaw ang aayos sa pamilya mo. Yung pinansyal ng pamilya mo, yung pamilya mong magulo, yung pamilya mong sakit mo sa ulo, yung pamilya mo na lagi mong iniiyak sa Panginoon, hindi mo kayang ayusin na mag-isa yan. Humingi ka ng tulong sa Panginoon at kapag humingi ka, tutulungan ka niya. Amen. Tutulungan ka niya. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Kung gusto mong umayos yung sitwasyon ng buhay mo, ayusin mo rin yung commitment mo sa Panginoon. Ayusin mo yung commitment mo. Kung dati nakikita ka ng Diyos, nag-aayon mo ka. Kung dati nakikita ka ng Diyos, ayos ka na sa church, ibalik mo yung dating ikaw na naglilingkod, sumusunod, at nagpapatuloy sa Panginoong Diyos na buhay. Amen? Amen. So, ayusin mo. At ang nangangako po ang Panginoon, hello church, kung paano po ang Diyos nangangako sa bayang Israel, kung paano po sinabi ni Propeta Samuel, na susunod lamang kayo sa Panginoon, maglilingkod ka lang sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa lahat ng mga bagay na inaalala mo. Lord Church, hindi totoo na sinasabi ng mundo, walang masama, mag-aral ka. Hindi masama, magtrabaho ka, magnegosyo ka, gawin mo yung mga bagay na ito. Oo, sinasabi nila, anak, mag-aral ka na mabuti para maging maayos yung buhay mo. Anak, magtrabaho ka ng maayos, mag-aral ka ng mabuti, galingan mo sa school, para sa darating na panahon, maganda yung kinabukasan mo. Wala pong masama dyan. Pero wag mong kalilimutan ang Diyos na nagmamayari ng buhay mo. Kung bakit ka na nariyan, kung bakit ka nakakapag-aral, ay dahil yun sa Diyos ng buhay. Amen. Walang masama po sa mga bagay na yan. Pero alam mo natin, na dito sa ibabaw ng mundo, lahat ng mga bagay na ating narating, lahat ng mga bagay na ating mga naranasan, ay dito lamang po yan sa lupa. Naalala ko na naman kagabi, ang sabi ni Mami, hindi bali na hindi ka world pastor. Amen. Heavenly pastor ka naman. Amen. Naalala ko, sabi ko, sa Diyos na buhay, Lord, sabi ko, may board exam din ako. Kagabi, iniisip ko yun. Sabi ko, may board exam din ako, Lord. At nararamdaman ko ay konting panahon na lang ay ako naman yung sasalang doon. At isang bagay yung naiintindihan ko kagabi. Look, diyan ako. Yung isang bagay na naiintindihan ko kagabi na hindi mahalaga yung maraming bagay. Kasi kapag natutunan mo tanggapin, yung mga bagay-bagay na nasanay ka na ganito yung buhay mo. Na nasanay ka na naglilingkod ka sa Panginoon. Lord Church, kapag naranasan mo na naglilingkod ka sa Panginoon, meron man o wala, masaya ka. Pasado ka man o hindi, masaya ka. Amen? Masaya ka pa rin eh. Bakit? Hinayaan mo na tanggapin yung mga bagay-bagay na niloob ng Diyos sa buhay mo. Dahil yung mga bagay na nangyari na yun, alam ng Diyos na makakabuti para sa iyo yun. Wala po ang tao dito. Kaya di ako nangangamba. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Kung susunod na taon, hayaan mo ko na gawin ko na after ko graduate, mag-exam ako. Hindi ko alam. Hindi ko nga masyado iniisip. Kagabi ko lang naalala. Kasi sa buhay natin, sabihin na nandoon yung kalungkutan sa puso niya. Pero pinawi na ng Panginoon yun. Na, di ba, hindi mo maranagat. Lagi natin isipin na, hindi ba, hindi mo marating yung mga bagay na yan. Yung mga pangarap na yan. Di ba, hindi mo marating yan. Ang mahalaga, makarating ka sa langit. Ano sabi ko, hindi ka naman nakahanapan nilang na sertipiko. Hindi ka naman nakahanapan ni Lord ng maraming bagay. Ulitin ko po, walang masama yan. Masarap na naglilingkod ka sa Panginoon at habang naglilingkod ka, ibinigay sa'yo ng Diyos yan. Amen. Amen. Masarap yun. Ibig sabihin po na bonus na lamang po yun. Bonus na lang ng Panginoon na habang naglilingkod ka, burpaser ka. Sarap. Habang naglilingkod ka, teacher ka. Habang
huwag kang malungkot. Amen. Huwag kang mabalisa. Huwag mong alalahanin ng bukas sapagkat nangako ang Panginoon. Ang sabi niya sa verse 22, hindi ko kayo mapabayaan sapagkat iyon ang kanyang pangako. Amen. Amen! Nangako ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan. Isa lamang ang nais niya, mamuhay ka na may takot sa kanya. At sundin mo yung kalooban niya. Hindi kalooban ng nanay mo, hindi kalooban ng tita mo, ng nanay mo, ano-ano man. Hindi kalooban ng mahal mo sa buhay. Hindi kalooban ng mga tao na sa paligid mo. Huwag mong pakinggan yung mga huwag mong pakinggan ano man yung sinasabi ng mundo. Pakinggan mo yung sinasabi ng Diyos na nagmamayari ng buhay mo. Amen. Alam mo, kapag nakinig ka sa tao, mapipressure ka. Totoo. Kapag nakinig ka na, hindi, dapat ganito ka. Hindi ko pinamuhay yan. Hinayaan ko ang Diyos na kumilos sa buhay ko. Hindi ko naman ginusto na maging criminology. Hindi ko ginusto na makapag-aral ako ng, ano ba yun, pulis ba yun? Hindi ko ginusto na, alam mo yun, hindi ko yun pinangarap na, kasi, nung time na yun, na talagang dumating ang Diyos sa buhay ko. Pinaunawa na sa akin yung Biblia. Ito lamang po, ito lamang po. Basahin mo yung Biblia mo para yung kinabukasan mo secure dahil ang Diyos ang bahala magplano sa iyo. Ito lamang po. Amen na talagang sabi ko sa Panginoon sa Revelation, talagang kapakasarap ng Revelation kagabi. Na hindi mo pinangarap yung maraming bagay na natutunan ko rin po sa buhay. Hayaan mo ang Diyos na mangarap sa iyo. Dahil yung pangarap na yun, alam niya, amen, na makakabuti sa iyo. Kaya hindi ko alam kung bakit ako dinala ng Panginoon sa kursong to. At hindi ko tinitignan na balang araw ganito ako, na balang araw ganyan ako. Hindi ko tinitignan. Isa lamang bagay na iniisip ko, lingkod ako ng Panginoon. Amen. Lingkod ako ng Panginoon. At habang naglilingkod ka sa Panginoon, lahat ng favor nasa iyo. Amen. Lahat ng favor nasa iyo. Kaya huwag kang matakot. Huwag mong isipin na yung mga bagay-bagay na yung pamilya ko umaasa sa akin. Mali. Sabi kagabi, pag nung masama daw yun, sabi ni Mami, masama daw yun na yung pamilya mo sa'yo umaasa. Hayaan, turuan mo sila na sa Diyos umasa, hindi sa'yo. Amen. Amen. Sa Diyos mo sila paasahin. Bakit? Kapag sila na-disappoint sa'yo, malulungkot ka rin. Mabibigatan ka rin. Amen. Kasi kapag nangyari nung hindi mo nagawa yung mga bagay na iniisip nila na itong anak ko na to, pagdating ng panahon, magiging doktor to, magiging nurse to. Yung anak niya na hindi siya, yung tao na yung naglilingkod sa Panginoon, hindi nangyari yung mga bagay na yun. Disappointed yung pamilya mo. Amen. Kaya ito po na pangako ng Panginoon na sinasabi ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Na kung gusto ko natin maging maayos ang ating buhay, maging maayos ang lahat ng ating mga alalahanin, ang ating pamilya, ang lahat sa ating buhay, ayusin mo maglingkod sa Panginoon. At nangangako po ang Panginoon, Church! Huwag kang mabalisa, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Mayroong dakilang Diyos na nangako sa iyo. Ang sabi niya, ulitin ko po, sa verse 22, nangangako siya, hindi ka mababayaan sapagkat ayun po ang pangako ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapulihan, salamat po sa dakilang Diyos ng buhay. Bigay ko na po sa susunod na tatayo sa buhay po ni Tatay Boy. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang buhay.